Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Aso Kashin, shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Zerby CNA, shoutout po sa iyo Idol Ariel Cabuang at sa pinakamamahal mo na tuyuin na asawa na si Jackie Cabuang, shoutout po sa iyo Idol Ali pati na rin sa girlfriend mo na napakaganda na si Sita Emire, shoutout po sa iyo Idol Christian Cubrodo. Shoutout po sa iyo Idol Anemi Gungob, shoutout po sa iyo Idol Emeraldo Pitolgo Jr., shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba, shoutout po sa iyo Idol Miko Biagcom pati na rin sa kaibigan mo na si Patrick Nibilos na in love kay Chai Chai, shoutout po sa iyo Idol Roderick Javier Pasensya na Lods di ko napansin, at shoutout po sa iyo Idol Jabrin Koseng at kay Angelina Epat Oro. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, makikita natin na nakatutok na kay Ryohecho ang baril hanggang sa hinailan na ng mananakop ang Getilyo, subalit nagtataka ito kung ano ang nangyayari, samantalang ang iba pang mga mananakop ay sunod-sunod nang nagpapaputok ng baril, na bahala naman si Ryohecho dito. Gayunpaman ay sinusubukan niya peren harangin ang lahat ng bala na papalapit sa kanya. Sa kalayuan naman ay parang aso na natutuwa ang misteryosong archer. Sinabi nito na nakalimutan niya na ang mga baril nila ay hindi masyadong epektibo kapag maulan. Hindi na lang siya makapaniwala kung bakit kailangan pang umulan ng malakas sa gitna ng paghunting niya. Mahihirapan siyang mahuli si Ryohecho ng buhay kung siya lang ang kikilos. Samantalang nagtataka na lang siya sa kinalalabasan ng paghunting ng mga mananakop na may baril, nadidismaya na lang siya sa nakikita niya sa mga ginagawa ng mga alagad niya. Makikita natin na sinusubukan ng mga mananakop na mahuli si Ryohecho, hanggang sa may naisip na magandang ideya ang misteryosong archer at makikita natin na bumubunot ito ng arrow. Sa kabilang banda sa tanggapan ng prefectural, dito sa loob si Ryohecho pumunta. Sa lakas ng pagkakatama ni Ryohecho sa gusali ay nagpagulong-gulong ito, subalit patuloy na pinauulanan peren siya ng mga bala ng kalaban hanggang sa makatama na ang likod niya sa dingding sa kakaatres, subalit nagpatuloy peren ang pag-atake sa kanya ng kalaban na nagagawa niya naman maiwasan ang mga ito, subalit makikita natin na sobra na siyang nahihirapan sa isip-isip ni Ryohecho kung gaano ba karami ang mga nakapalibot sa kanya. Kung umabot na ba ito ng 100, ngunit napagtanto niya na lagpas pa ang mga ito sa 500 na mananakop, hindi na lang siya makapaniwala kung saan nagtatago ang napakaraming mananakop na ito. Hindi niya alam kung nagawa bang makatakas ang lahat ng kasamahan niya. Napapadasal na lang si Ryohecho na sana ay ligtas ang lahat ng mga kasama niya. Itong walang katapusang pagdating ng mga kalaban, hindi na niya mabilang kung ilang gabi siyang nagdadasal para sa kaligtasan ng lahat. Hindi na lang siya makapaniwala na nagawa niyang makapasok sa tanggapan ng prefectural sa Dongto na mag-isa. Sa ngayon ay sobrang napapagod na siya, wala na din siyang lakas na natitira at hindi na niya magawang mahawakan pa ang spear nito. Biglang nagulat si Ryohecho nang may sumabog sa harap nito. Hinawakan niyang mabuti ang spear niya para subukan pang lumaban. Makikita natin ang dalawang nakamaskara na mananakop ang papalapit sa kanya. Mabilis na sumugod ang mga ito kay Ryohecho. Napapasigaw na lang si Ryohecho ng malakas habang sinusubukan na lumaban. Naglunsad siya ng isang pag-atake, at makikita natin na nahiwas sa dalawa ang isang nakamaskara na mananakop. Naghanda ulit si Ryohecho ng isa pang pag-atake at pinaikot-ikot niya ang kanyang spear. Makikita natin na direktang tinamaan ng isa pang nakamaskara na mananakop sa tiyan. Habang tinataas ang mananakop na napatay niya ay makikita natin ang sobrang pagod kay Ryohecho. Habang humihinga ng malalim ay sa isip-isip niya na sana ay wala nang dumating pa na kalaban. Sa sobrang pagod ay natambo na lang si Ryohecho. Subalit makikita natin ang misteryosong archer na naghahanda na, hanggang sa tumalon ito papasok ng gusali na kinaroroonan ni Ryohecho. Habang naglalakad palapit kay Ryohecho ay makikita natin na hindi peren nakakatayo si Ryohecho dahil sa pagod. Hindi na lang siya makapaniwala sapagkat ang pinakaiiwasan niya pa ang nasa harap niya ngayon.
makikita natin na inaalis na ng misteryosong Archer ang maskara niya, hanggang sa tuluyan na niya itong inalis at tinapon, habang natatakot ay sa isip-isip ni Ryoheicho na ito pala ang rason kung bakit dinala siya ng mga mananakop dito at hindi siya pinapatay hanggang ngayon. Ang gusto lang ng mga ito ay ang maubusan na siya ng lakas at hindi na makalaban pa. Makikita natin ang taong ito pala ay si Kagawa. Ito ang maalamat na Archer ng Eastern Islander. Sinabi nito na gusto niya ang nakikita niyang kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa sa hitsura ni Ryoheicho. Habang sinusubukan na tumayo ay sa isip-isip ni Ryoheicho na gusto ng mga ito na gawin ang lahat ng gusto nila sa kanya nang hindi dumadanak ang dugo niya. Habang inaabot ang staff ay sinasambit niya ang katagang kapag nasa gilid ka ng bangin, magtiwala na isa sa dalawang bagay ang mangyayari. Tataas ang lupa kung saan ka makakatayo, o bubuo ka ng mga pakpak na nagpapahintulot sa iyo na lumipad, subalit napagtanto niya na ang kanyang pakpak ay nasira na. Gayunpaman, hindi siya dapat bumagsak ngayon, kailangan niya pang lumaban hanggang sa huli. Bigla naman may napansin si Kagawa ito na paparating. Makikita natin ang ating bida na nakangiti, at ang tatlo na kinabibilangan ni Yuseong, So-So at Baekru Moyong ay nagawang makapasok sa loob ng gusali. Seryosong napapatingin na lang si So-So at Baekru Moyong kay Kagawa ito, hindi na lang makapaniwala si Kagawa ito sa nangyayari. Kahit na si Ryoheicho ay hindi makapaniwala sa nakikita niya, agara naman na nakatikim ng suntok si Kagawa ito sa muka na nanggaling sa ating bida. Naghanda na rin si Baekru Moyong para umatake at sinipa nito si Kagawa ito, samantalang si So-So naman ay pumwesto sa kinaroroonan ni Ryoheicho para bantayan ito. At agara na rin itong naghanda para umatake, sabay bato ng sandata niya papunta kay Kagawa ito, na labis na kinabahala ni Kagawa ito ang papalapit na atake, kaya agara niyang pinulot ang isang arrow sa sahig, at naglunsad ng isang atake, na nagawa naman niyang mapigilan ang ginawang pag-atake ni So-So. Hindi na lang makapaniwala si So-So na nagawa pa nitong tumira ng arrow habang papabagsak dahil sa mga ginawang pag-atake nila Yuseong at Baekru Moyong, samantalang nang makalapag na si Kagawa ito sa sahig, ay nabahala na lang ito sapagkat naghahanda na si Yuseong at Baekru Moyong para umatake. Nagagalit na sinabi ni Kagawa ito na sila Yuseong pala ang umatake sa daungan ng Zhejiang at Some Aire sa ibang supply base nila. Ayon naman kay Yuseong na protektahan ni So-So si Ryoheicho, sinabi naman ni So-So na siya na ang bahala kay Ryoheicho at mag-focus na lang si Yuseong sa pagtalo kay Kagawa ito. Makikita natin na hinawakan na ni Kagawa ito ang espada niya, at habang papasugod ay sinasabi nito na masyadong matatapang sila Yuseong para pumunta pa dito sa kampo nila, subalit makikita naman natin si Baekru Moyong na naghahanda na para umatake at nagpapalabas na siya ng apoy sa mga paa niya. Gayunpaman ay winasiwas lang ni Kagawa ito ang pana niya, na direkta naman na tinamaan si Baekru Moyong sa leeg na labis na kinasigaw nito sa sakit. Nagawa naman ni Yuseong na maarang ang pag-atake ni Kagawa ito subalit naramdaman niya ang lakas ng pag-atake nito. Kaya makikita natin na nagagawa pere ni Kagawa ito na makalamang kala Yuseong kahit siya lang mag-isa, habang si Baekru Moyong naman ay patuloy lang na napapasigaw sa sobrang sakit sa pag-atake ni Kagawa ito. Nagulat naman si Kagawa ito sa mga naririnig niyang sigawan sa labas, kaya tinanong niya si Yuseong kung ano ang nangyayari sa labas. Nakangiti naman na sinabi ni Yuseong na kung yun ba ang tinutukoy ni Kagawa ito, yun ang mga domino na pinaghirapan niyang kolektahin habang papunta siya dito. Tumatawa naman na sinabi ni Kagawa ito na kung anong dominoes ang pinagsasabi nito, hindi niya alam kung anong klaseng kalokohan ang pinagsasabi nito. Gayunpaman ay maswerte pa rin siya sapagkat may plano na talaga siyang bumalik sa bundok ng Antang matapos lipulin ng mga natitirang puwersa dito para sana puntahan sila Yuseong at patayin. Ayon naman kay Yuseong na hindi na masamang ideya ito, nagtataka naman na napatanong si Kagawa ito kung bakit. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na kung pumunta si Kagawa ito sa bundok ng Antang, ay papatayin niya ito doon o kaya dito din.
Di na lang makapaniwala si Kagawa ito nang makitang may mga lumabas na iba pang kamay si Yuseong. Habang naghahanda umatake ay sinabi ni Yuseong na kaya siya pumunta dito para ubusin ang lahat ng mananakop na nandirito kasama na si Kagawa ito. Makikita natin na nakalabas na ang dalawa sa gusali habang patuloy na inaatake ni Yuseong si Kagawa ito. Habang nakatingin sa baba ay hindi na lang makapaniwala si Ryoheicho sa nakikita niya, hindi siya makapaniwala na tumaas ulit ang lupa. Sa totoo lang ay pinagdadasal na niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Nakikita ni Ryoheicho ang puwersa ni Yuseong na kinakalaban ang mananakop. Habang pinagmamasdan ang nangyayari sa baba ay hindi na lang siya makapaniwala na nakikita niya hindi lang ang mga miyembro ng Ten Heads of Dongto na nagkahiwa-hiwalay subalit nakikita niya din ang ibang mandirigma na hindi niya pa nakikita noon, ang mga sa may pasukan na walang habas na naglalabas ng mga pag-atake ay ang Iron Palm Sect. Ang nasa may hagdanan naman ay ang mga miyembro ng School of Good Karma at ang Tears of the Mountain Sect, ang mga tao sa bubong na naghahagis ng mga punyal sa mga mananakop at nagtatakip sa iba ay bahagi ng Words of Shadow Sect, at iba't iba pang mandirigma mula sa mga lugar na hindi niya pa alam, kahit ang tigre na ang akala niya ay isa lamang guni-guni ay lumalamon ng kalaban, nandito silang lahat, ang lahat ng mga sekta na ito na nabigo siyang hawakan ay nagsama-sama para sa offensibong pag-atake na ito. Ang napaka-imposibleng mangyari ay nakikita mismo ng kanyang mga mata ngayon, paanong ang taong ito ay nagagawang makipagsabayan sa napakalakas na kalaban na halos umubos sa kanila. Kung ang taong ito ba ang nagdala sa lahat ng sekta dito, makikita natin ang malakas na pag-atake ni Yuseong na kinawasak ng sahig dahil sa taas ng binagsakan niya. Sa isip-isip ni Ryoheicho na paanong nagagawa ni Yuseong ang ganoong pag-atake na nanggaling sa sobrang taas, kung hindi dahil sa flexibility ng kanyang spear, malamang na siya ay nagkaroon ng matinding pinsala mula sa isang bagay na tulad ng ginawa ni Yuseong na pag-atake. Pero ipinagkibit balikat niya ito na parang wala lang, ang paghawak sa lahat ng mga armas na iyon ng sabay-sabay ay dapat na hindi kapani-pani walang mabigat, nakakamangha na malaya din itong makagalaw gaya ng ginagawa niya ngayon. Bakit ang isang kamanghamanghang mandirigma ay nandirito ngayon sa lugar na ito? Napagtanto na ni Ryoheicho kung bakit, sapagkat ngayon ay nakikita niya na nakasuot si Yuseong ng Waryong Valley uniform. Pati na rin ang iba pa ay naka-uniforme din, ang lahat ng ito ay mga nanggaling sa Waryong Valley. Ngayon ay napagtanto na niya kung ano ang nangyayari, subalit paanong ang mga ito na nanggaling sa Higher Institute of Murem ay mga malalakas ng mandirigma na kahit ng mga estudyante pa lang. Tinanong ni Soso si Ryoheicho kung okay lang ito, ayon naman kay Ryoheicho na okay lang siya. Pahabol pa nito na ang lahat ng kakampi nito ay mga nakasuot ng Waryong Valley uniform. Kung isa rin ba si Soso na kabilang dito, sinang-ayon na naman ito ni Soso at sinabi niya na nabibilang din siya sa Waryong Valley. Bagaman, ang mga pangyayari ay humantong sa kanya na muling pagsasama-sama sa mga ito habang nasa pagsasanay siya sa Bote Temple. Nagbigay galang si Ryoheicho at sinabi nito na gusto niyang formal na magpakilala kay Soso. Ang pangalan niya ay Ryoheicho, siya ang nakapasa sa Dragon Phoenix exam ngayong taon. Sa isip-isip ni Ryoheicho na siya ang nakapasa at naging best candidate ngayong taon sa Dragon Phoenix exam, proud siya at confident sa kanyang mga kakayahan. Nakangiti naman na sinabi ni Soso na siya si Soso Chon. Sa ngayon ay mas mabuting magpahinga muna si Ryoheicho at mamaya na lang nila tapusin ang pagpapakilala sa isa't isa. Pupunta na din siya sa baba para tulungan ng mga ito. Habang papaalis na si Soso ay sa isip-isip ni Ryoheicho na sa wakas ay nakilala na niya ang kanyang mga senior ngayong araw. Subalit nakakaramdam siya ng hiya sa sarili niya. Ang lahat ng ito ay kasalanan niya dahil sa confidence niya, ngunit mas maigi na sabihin na sa pagiging arogante niya ay halos humantong sa pagkalipol ang Hawkspear Sect. Habang patuloy na umiiyak si Ryoheicho ay makikita natin ang isang kamay sa bubong, makikita natin na may isang mananakop na nagtatago sa bubong habang tinitignan si Ryoheicho. Nagagalit ang mananakop na ito habang nasa isip nito na ang lahat ng nangyari ngayon ay kasalanan ng babaeng ito. Habang naghahanda na umatake patalikod ay sinabi ng mananakop na ito na kung hindi dahil kay Ryoheicho ay sana ay napatay na nila ang lahat ng kalaban nila at umalis na sa lugar na ito.
Subalit makikita natin si Baekru Moyong na naghahanda na, at mabilis itong tumatakbo habang gamit ang Flaming Kick para iligtas si Ryohei-cho. Ginamit ni Baekru Moyong ang teknik na Fire Wheel Style, na direkta naman na tumama sa mananakop na nagbabalak na umatake kay Ryohei-cho. Nag-aalala na tinanong ni Baekru Moyong kung okay lang ba si Ryohei-cho. Ayon naman kay Ryohei-cho na hindi siya makapaniwala na nagawa niyang ibaba ang depensa niya kay humihingi siya ng pasensya. Habang kinikindaten si Ryohei-cho ay sinabi ni Baekru Moyong na ginawa niya lang ang dapat niyang gawin at ito ay ang protektahan ito. Hindi na lang makapaniwala si Ryohei-cho sa sinabi ni Baekru Moyong subalit nagpasalamat pa din siya. Inabot ni Baekru Moyong ang isang pil habang sinasabi na mukhang malalim ang pinsala na natamo nito kaya gamitin ni Ryohei-cho ang gamot na ito para sa mga pinsala niya. Habang pinagmamasdan ng pil ay hindi na lang makapaniwala si Ryohei-cho na binigyan siya ng puncture wound medicine. Sa isip-isip ni Baekru Moyong na bago pa sila sumugod dito ay sinabihan siya ni Yuseong na ibigay ang gamot na ito kay Ryohei-cho kapag nailigtas niya ito. Sa totoo lang ay hindi niya ito naiintindihan ang gusto nitong ipahiwatig ng mga oras na iyon. Ngunit ngayon ay alam na niya kung bakit. Makikita natin na namumula na ang muka ni Baekru Moyong habang nakatingin kay Ryohei-cho. Habang nagpapakyut ay sa isip-isip ni Baekru Moyong na nagpapasalamat siya kay Captain Yuseong. Ngayon ay iba na ang tingin niya sa Kapitan Yuseong nila. Nagpasalamat naman si Ryohei-cho sa pambihirang gamot na binigay sa kanya. Sinabi ni Baekru Moyong na ang gamot na iyan ay hindi naman kinakain. Ang kailangan nitong gawin ay durugin ito at ilagay sa mga sugat niya. Sa isip-isip ni Ryohei-cho na may mga tao pa ba na hindi nakakaalam patungkol doon. Habang nakatingin sa gamot ay hindi na lang siya makapaniwala na marami pala siyang pinsala na natamo galing sa pakikipaglaban buong araw. Kung totoo man na ito ang gamot na iyon ay sigurado siyang gagaling agad ang mga sugat na natamo niya sa isang iglap lang. Ngunit hindi siya sigurado kung ayos lang ba talaga para sa kanya na gamitin ang gamot na ito para sa kanyang sarili, kaysa naman gamitin niya ang bagay na ito para sa sarili niya. Siguro ay mas makakabuti na itago niya na lang muna ito at gamitin mamaya para sa mga taong nakikipaglaban ng husto sa baba. Habang nakatingin kay Ryohei-cho ay napapatahimik na lang si Baekru Moyong. Sinabi ni Baekru Moyong na hindi na kailangan pa mag-alala ni Ryohei-cho sa kanila. Sa mahabang paglalakbay nila papunta dito, wala ni isa man sa mga mananakop ang nakahadlang sa kanilang pagsulong. Ang ibig niyang sabihin na hindi na nila kailangan pa ng gamot, kaya wala na dapat ito ipag-alala pa at gamitin na ang gamot na iyan para sa sarili niya. Tiyak na astig at lalaking lalaki siya habang sinasabi iyon, wala na lang masabi si Ryohei-cho sa pinapakita ni Baekru Moyong sa kanya. Sa isip-isip niya na ngayon ay nakikita na niya na ang lahat sila ay nakipaglaban ng hindi mabilang na laban at tinaya ang kanilang mga buhay para lamang kalabanin ang mga mananakop, lalo na ang taong ito. Hindi siya umaasa sa maalamat na sandata, pati na rin sa pakiramdam ng tungkulin, lalo na sa magarbong panapos na atake, o perpektong pagkakagawa ng mga armas. Hindi kailangan ni Yuseong ng mga ito, ang malahalimaw niyang galaw, ang kanyang likas na reflexes para maiwasan ng walang kahirap-hirap ang mga pag-atake ng kalaban, ang malalakas na nakamamatay na pag-atake na meron siya, ang kanyang kakayahan na makalipat sa tamang lugar at sa tamang oras. Ang lahat ng ito ay sinanay sa pamamagitan ng tunay na karanasan sa labanan, isang martial art na angkop para sa tunay na laban. Ito ay hindi mailarawang perpekto. Hindi niya maisip kung anong uri ng landas ang tinahak ng taong ito o kung anong pagsasanay ang kanyang pinagdaanan. Ngunit, kung may isang tao man na maaaring tawagin na isang henyo, siguro ay dapat na sa taong ito ibigay iyon. Gusto niya din lumakas, tulad ng tao na ito, at alam niya na kung gusto niya maging katulad ni Yuseong, o kaya naman kahit papano ay maging katulad at kasing lakas ng mga kasamahan nito, ay hindi dapat siya umasa lagi sa iba. Habang dinudurog ang gamot ay sisiguraduhin niya na hinding-hindi na siya aasa pa sa iba at gagawin ang lahat ng sarili niyang sikap. Binuhos na ni Ryohei-cho ang gamot sa sugat nito, at mabilis naman na gumaling ang sugat nito sa isang iglap lang. Ngayon ay sisiguraduhin na niyang gagawin niya ang lahat para lumakas. Kailangan na niyang maniwala sa mga kakampi niya, at pati na rin sa sarili niya. Hindi siya pwedeng sumuko na lang basta-basta, kaya dapat ay makipaglaban siya hanggang sa huli tulad ng iba.
Sinabi ni Baekru Moyong na magpahinga na lang si Ryohei-cho at sila na ang bahala na kumalaban sa mga mananakop. Nagpasalamat naman si Ryohei-cho sa gamot na binigay nito sapagkat ang mga sugat niya ay magaling na at nabawi na din ang ibang lakas niya. Nagpapasalamat siya sa tulong nito subalit tinatanggihan niya ang pag-upo na lang sa gilid at manood sa mga nangyayaring labanan. Ang lugar na ito ay ang Dongto. Kung ang pinuno ng Hawkspear sect ay uupo na lang habang walang ginagawa at mag-aantay na lang na maresolba ng iba ang problema niya, walang sino man ang aasa dito na maprotektahan pa nito ang Dongto. Kung sumasang-ayon ba si Baekru Moyong dito, lumaki na lang ang mga mata si Baekru Moyong habang namumula ang pisngi dahil sa pagkagusto kay Ryohei-cho. Habang nakahawak ng mahigpit sa spear nito ay sa isip-isip ni Ryohei-cho na dadalhin ulit niya ang sandata na ito sa isa pang panibagong labanan. Ito ay para sa kinabukasan ng Hawkspear sect, para makitang muli ang isang maliwanag na umaga na sumisikat sa Dongto.